Update po tayo sa malagim na sinapit ng Pinay na kababayan nating pinaslang sa Slovenia at nagpapatuloy na wildfire sa Los Angeles sa Amerika. Kakausapin po natin si DFA Undersecretary Eduardo De Vega. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga. Nakausap niyo na ho ba ang pamilya ng Pinay na pinaslang po ng kanyang Slovenian na asawa at maaari ho bang baka maikwento niyo sa amin kung kamusta po sila? Kapo po nakausap through the radio at pinaliwanag niya sa amin yung paano sila nagkatagpuan o ng anak niya at saka yung lalaki through online marriage lang, online nagkakilala, online courtship tapos lumating dito nung Hulyo, parang pakasal tapos bumalik, no? Nung December, sumunod yung misis, sa Tokyo pa kinuha yung visa, walang embahada pa yung Slovenia dito, although magtatayo na sila in March. Ang pagkaintindi namin, ang balak kasama na niya doon, although tourist visa ang punta niya. So, gusto rin niya ng hustisya at mauwi na yung labi sa lalong madaling panahon. Pinangakuan din namin, nabibigyan namin yung nanay ng financial assistance. Ginagawa po ito ng DFA kapag may nasawi. No? After all, nasa aming jurisdiction to kasi yung Department of Migrant Workers para sa OFW, hindi OFW anak nila, no? Nga po. At wala pong attaché doon sa Slovenia. Kaya sabi ni Ambassador Luli, Bernas, nung narinig natin, gumagalaw na, tsaka todo naman yung suporta sa atin sa Slovenia. Kasi pati sa Slovenia, medyo malaking balita to at Big news. masama rin loob nila, nahihiya sila sa nangyari. Kaya, siyempre, masakit to nangyari. Wala pang isang linggo siya. Apo. Lahat ng babayan. Kaya sinusubukan lahat. Although, ang yun lang issue, no, kung kamusta yung mental health. Yun nga po. Yeah, kasi may balita na recovering siya from mental illness. So, maaaring yun may dahilan kaya niya ginawa to. Or, lahat inimbestigan. Pero base po sa Slovenian authorities, meron ho ba na establish kung ano ho ang motibo ng pagpatay bukod po dun sa sinasabing baka meron siyang mental illness? Wala pong final findings pa. Although sinusubaybayan ng ating honorary consul doon, narinig nga natin may away. Pero syempre napaka-disturbing naman na purkit nag-away lang sinaksak na ng gusto. So, malaman din natin sa lalong madaling panahon yan. Pero for now, ang emphasis natin yung pag-uwi ng remains ng labi. Meron po bang criminal records ito pong Slovenian? Batay po doon sa baka nakausap ninyo no, na counterpart sa Slovenia? Wala po, mental illness. Mental illness. Posible ho ba Opo, siyang mapanagot din sa ating batas dito sa Pilipinas para ho magkaroon ng hustisya, sabi nga? Well, yung hustisya dapat sa Slovenia kasi nangyari yung krimen sa Slovenia. Posible kasi po baka ma-determina na hindi naman talaga mental illness kasi sa criminal law at sigurado ako pati Slovenia ganon, yung mga may mental illness hindi pinapursahan sa kulungan pero didetain pa rin, no? Sa mental institution. I mean, ano rin sila, deprived of freedom. Pero posible na ma-determina na hindi naman siya loss ng mental faculties. Ano lang, pure anger, pure wrath, which is not good. In fact, sinabi niya, happiest Christmas, di ba? Sabi niya, nireport ninyo. So, mukhang hindi yung tao na nababaliw, no? Pero, may we advise, mga kababayan natin, at saka mahirap para sa akin magsabi, nakikidalamhati na tayo, na-announce ng DFA yan, sa pamilya, mahirap magsasabi sa mga Pilipina, huwag basta-basta mag-asawa, pero nakita natin to online, pakasal, punta doon, nangyari. So, kailangan kilalanin mabuti at tulad ng sinabi ng CFO, meron silang seminar para sa mga outgoing na titira sa abroad. Ito ay para sa immigrants, hindi ito para sa OFW, iba yun. Alright. Okay, marami pong salamat, Yusek, sa inyo pong binigay sa aming oras dito sa Balitang Hali. Magandang umaga. By the way, sa LA naman, tuloy pa rin ang pagtutulong ng ating konsulado doon. 150 pa lang ang Pilipino na wala ng bahay, pero
nandun kami para tumulong. Salamat po. Marami pong salamat. Yan po naman si DFA No, Undersecretary Eduardo De Vega.